Attention mga Filipino senior citizen, 10,000 pesos cash incentives. Pwede bang makuha gamit ang senior citizen ID? Nagsimula na ba itong ipamahagi? Yan ang ating sasagutin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Isang katanungan po ang ating bibigyang kasagutan ngayon sa episode na ito, kung saan tinatanong hinggil sa 10,000 piso na cash incentives para sa mga senior citizen. Kung pwede ba itong makuha gamit ang senior citizen ID. Yan ang ating pag-uusapan mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Isang katanungan po ang bibigyan nating kasagutan sa episode na ito. Ang tanong na ito ay mula kay Sir Joey Lipata. Ayan, ang tinatanong niya, hinggil po ito sa 10,000 pesos na cash incentives na pwede ba itong makuha gamit ang senior citizen ID, o kung ang batayan ba sa pagkuha nito ay ang pagkakaroon ng senior citizen ID. Well, Sir Joey Lipata at sa lahat na mga Filipino senior citizen na nagtatanong hinggil dito sa 10,000 cash incentives na ibibigay ng DSWD para sa mga senior citizen. Narito po ang ating kasagutan. Itong sinasabing 10,000 cash incentives na ipamamahagi sa mga senior citizen, ito po yung Expanded Centenarian Act of 2016, kung saan po yung yung una kasi na batas hinggil sa Centenarian Act is magbibigay ng 100,000 pesos plus the letter of felicitation mula sa Presidente ng Pilipinas. No, yun po yung ibibigay para sa mga aabot sa 100 years old na mga senior citizen na Filipino, o yung tinatawag na centenarian seniors. So, since hindi naman po lahat ay nakakaabot ng 100 years old dahil ayon sa pag-aaral, ang lifespan o haba ng buhay ng mga Filipino ay hindi talaga siya aabot, no, ng 90 to 100 years old, no. Ano lang talaga siya, very rare, no, mangilan-ngilan lang talaga ang umaabot ng centenarian o pagiging 100 years old. Kaya naman po inamindahan yung batas na Centenarian Act of 2016. Inamindahan, ang layunin po sa pag-aminda nito ay babaan, no? Babaan yung edad, no? Bibigyan din po yung mga specific na edad ng cash incentives advance, no? Kahit paano ay makakatikim po ang mga Filipino senior citizen sa mga edad na yun, no? Para sa kanilang ayuda o incentives mula sa pamahalaan. Kaya nga po inamindahan nga, no, ito nang tinatawag ngayon na Expanded Centenarian Act of 2016. So, ang sinasabi po ng Expanded Centenarian Act of 2016 ay magbibigay po or bibigyan ng 10,000 cash incentives yung may edad na 80, 85, 90 at 95 years old. Sinasabi po ng batas na yan, insakto, no, exact, talagang 80, 85, 90 at 95 years old po ang pwedeng makakuha, maka-apply ng 10,000 pesos na cash incentives sa ilalim po ng DSWD. So, yung nasabing batas na yan mga ka-vlogs, yung 10,000 cash incentives ay aprobado po siya ng Pangulong Marcos nitong taon lamang. I think kung hindi ako nagkakamali,
no, noong buwan ng February ay naaprubahan ito, pinirmahan at naging isang ganap na batas, no, matapos nga itong aprubahan ng Pangulong Marcos. So, sa tanong po ni Sir Joey Lipata, ayan sir, kung ano ba ang batayan, yung pagiging pagkakaroon ng senior citizen ID ba ay batayan sa pag-apply ng dito sa 10,000 pesos cash incentives? Yes po, isa po yan sa tinitingnan, no? Isa po yan sa requirement, yung senior citizen ID. Sapagkat, no, sinasabi nga 80, 85, 90 at 95 years old dapat makaka-apply. So para malaman at para ma-prove, no, magkaroon ng pruweba na kayo ay talagang insaktong 80, 85, 90 or 95 years old, kailangan niyo pong mag-present ng birth certificate. So, ang birth certificate, kompleto po yan, no? Andiyan po lahat ng mga impormasyon, kabilang po yung ating yung ating kapanganakan, di ba? So, makikita talaga kung makakalculate, no, kung talagang ganun yung edad nyo, no? Well, sa mga walang birth certificate, kasi nga hindi naman lahat ng mga senior citizen ang merong birth certificate. So, dito na papasok yung mga primary IDs. So, Sir Joey Lipata, kabilang po sa primary ID na pwedeng ipakita para pruweba, no, sa 10,000 pesos cash incentives ay ang senior citizen ID. Dahil, no, ang senior citizen ID naman, meron namang birthday dyan ang nakalagay, no? Di ba po? So, may birthday dyan na nakalagay sa senior citizen ID. And kaya nga po, sa lahat ng mga senior citizen, no, baka wala pa kayong senior citizen ID, mag-apply na kayo or kumuha kayo sa Office of the Senior Citizen Affairs na andyan sa LGU ninyo, no? Kasi ang mga LGU, city or municipality, no, meron talaga yung OSCA, no, OSCA office. At isa sa trabaho ng OSCA is ang pamamahagi, pamimigay, pag-i-issue ng senior citizen ID. So, kumuha kayo ng senior citizen ID sa OSCA niyo para preparasyon, no, para paghahanda, sapagkat kung tayo po ay mag-a-apply na or kukuha na ng 10,000 piso na cash incentives, ay meron na tayong pruweba, meron tayong requirements yung ating senior citizen ID. Pero paalala lang po ha, tandaan ninyo, hindi pa ito nagsisimula. Sir Joey Lipata at sa lahat ng mga nagtatanong kung pwede na bang maka-apply, makakuha ng 10,000 cash incentives, ay hindi pa po, no? Hindi pa ito nagsimula. Pero ito nga ay nasama na, no? Napasama na sa national budget ng ayuda, no? Na ayuda budget for 2025 next year, no? Hindi pa ito na implement, hindi pa ito nagsimula sa ngayon, sapagkat sa sinabi ko na kanina, last February pa lang siya na approve. So next year na talaga siya mapopondohan. And good news, no, magandang balita, sapagkat napasama na nga ito, no? Pinaglaanan ito ng mahigit 3 billion pesos, no, para sa 10,000 cash incentives na ito. Pinaglaanan ito ng pamahalaan para masimulan na at para maibigay na, no, next year, no? So let's expect, no, na next year po ay magsisimula na itong 10,000 pesos na pamamahagi. Pero make sure ha, ulitin ko din na ang edad po next year, kung ito ay i-implement, hindi po retroactive. Ibig sabihin, hindi po ihahabol yung inyong edad, no? Talagang insaktong 80, 85, 90 at 95 years old ang mabibigyan po ng 10,000 cash incentive. Kahit pa paano ay magagamit at matitikman din po ng ating mga Filipino senior citizen sa mga nasabing edad, no, na habang nag-aantay po sa pagiging centenarian, no, kasi iba pa talaga yung centenarian, yung 100 years old, doon ay
doon ninyo makukuha din yung 100,000 pesos. So itong 10,000 na cash incentives ay bali cash incentives advance lamang po ito, ha, sa mga merong edad 80, 85, 90 at 95 years old, dahil hindi nga lahat ay tumutungtong or nakakatungtong sa 100 years old. Ito naman ay i-apply po natin sa OSCA office din. So, antabayanan nyo lang po ang ating mga updates. Sir Joey Lipata, ayan, sana'y nasagot ko po ng malinaw at nabigyan ng kasagutan yung katanungan niyo po, no? At sa lahat po ng mga senior citizen dyan, na siguraduhin na meron kayong senior citizen ID. Kung kayo po ay mag-80 years old na next year, 80 years old, 85, 90 or 95 years old next year, ayan, kayo po ang makakapagsimula or kayo po ang buhay na manong makaka-apply, makakuha ng 10,000 pesos cash incentives. Kaya, ihanda nyo na ang inyong requirements gaya nga ng birth certificate, o kung wala kayo yan, ay ang senior citizen ID. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, ayan po ang ating join button. Mamili kayo ng mga perks, ang dami dyan mga vlogs. Nasa baba pa rin yan ang ating join button. Sana'y naging gabay ang video na to kahit papano na pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman po sa mga benepisyo ng ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyo kalimutan na pindutin ang ating notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.